Okay po, good afternoon. So why don't we start? Okay. So for today po, we have two topics or two agenda. First agenda will be talking about assignment model. So it covers yung paano ba mag-create ng assignment model, minimization with objectives of minimization and maximization. And our second agenda ay will talk about your thesis. Okay, as your final requirement. Okay. Why don't we start? I'm hoping na nakikita nyo yung screen ko. Okay. So assignment model, assignment problem po, para siyang variation ng transportation model. Kapareho po ng structure. May demand, may supply tayo, may mga numbers tayo, may mga matrices. Okay? So, assignment model is a special type of transportation problem whereas ang objective mo dito ay mag-a-assign ka. Mag-a-assign ng mga resources sa mga activities with objective of either to minimize cost, maximize profit, minimize total number of hours, okay, maximize total payoff, and the likes. Okay, halimbawa, may 5 trabaho kayong kailangan gawin. We have 5 tao. So, yung 5 tao na yun, a-assign na natin ng kanya-kanya or may kanya-kanyang assignment. May kanya-kanyang trabaho. Okay? Malinaw po. So, yun po ang konsepto ng assignment model. So, unlike transportation model po na nagkakaroon halimbawa ng sharing. Okay. Sorry, hindi pwede dito. Okay, dalhin ko sa Jamboard. So, transportation model po. Manhintan natin ang isa pa. Okay. So, parang ganito kasi yung itsura niya. Sa transpo model natin, okay? So, ito yung mga supplier natin at ito yung mga customer natin. Ngayon, posible na mag-share. Itong ating ano na yan, ay i-share or kukunin ng dalawang customer. Okay? Or yung customer na to kuha doon. And then, posible ganyan din yung mangyari. Posible ito. Ayan. Kumbaga guys, paano nagkakaroon ng sharing yung sources? Okay? Sharing. Okay, unlike sa assignment model na parang matching. Find the best match.
So may 5 tao, 5 trabaho. So ito i-assign ko doon. Ito i-assign ko doon. Ito i-assign ko doon. Okay? So ganito po yung itsura ng network for assignment model. May kanya-kanyang match, may kanya-kanyang assignment. Unlike transportation na posible magkaroon ng sharing. Okay po? Okay. So, ayan. An example, parang kagaya nga po ng ating transportation model, di ba? Kamukha naman ang transportation model natin. But this thing is different such that yung kanyang objective ay iba. Nakalagay po dito, i-minimize natin yung total number of man hours required to complete the job. And then meron siya ditong nakalagay na 1 job kada isang employee yung assignment. Hindi pwedeng gawin ni Sujay yung 2 trabaho. Hindi pwedeng gawin ni Pawan ang job 2 and job 3 na ginagawa rin ni Sujay. Okay, kumbaga isang job sa isang tao. Okay po. So, ito po yung mathematical model natin for assignment. So, sabi nga daw po, it's a variation of transportation problem. We have a matrix, but the matrix na meron tayo for assignment model ay square matrix. Ano pong ibig sabihin ng square matrix? Para siyang pareho ng number of columns sa number of rows. Example ng square matrix, 5 by 5. Okay? 5 by 5, 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4, 6 by 6, 7 by 7, 8 by 8. Nakuha. So, dapat po naka-square matrix yung ating assignment model. Second, only one assignment in a given row or column. Ibig sabihin, kung lalagyan natin ng table or ilalagay natin sa matrix, halimbawa po, we have a square matrix na 3 by 3. So, J1, J2, J3, sabihin natin C1, C2, C3. Okay? Yan, pwede ganito yung assignment. Isa lang po dapat yung nag-i-exist sa column at sa row. Okay? Isa lang din po nag-i-exist dito. Unlike kung mapapansin nyo yung transportation model natin, posible, di ba, na mag-occur yung ganito. Di ba? Whereas, dalawa na po ang ating elements sa row, dalawa na ang element natin sa second column. Nakuha? Hindi po pwede ito sa assignment model. Kailangan po isang beses lang nag-o-occur sa kada row, kada column. Okay, yun po yung ibig sabihin nito. And then for any value within that table or within that matrix that represents the cost of assignment for resource when that the resource I does the activity J. Okay, so parang yung ito, may mga 4, 3, 2, ito po yung ibig sabihin ng C sub ij natin. Okay, gaano kabilis? For example, matatapos ni C1 yung J1. Gaano kabilis matatapos ng C1 si J2? So on so forth. Okay? And then, for any value na i-indicate natin sa loob ng table natin, yung ating value ng element na yon, yung X natin yon. So that is only, or that must be either 1 or 0. Okay? Kung natatandaan nyo sa transportation model, posibleng mag-exist yung mga ganito, 30, 20. Tama? Dito po, 1 or 0 lang yung lalabas. It's either 1 or blank, sabihin natin ganun. And then, yung 1 dito, that represents yung assignment. Si C1 ay i-assign natin kay J1. C2, i-assign natin kay J2. C3, i-assign natin kay J3. Malinaw po. Questions po doon. Yun po yung ibig sabihin nito. Okay, good. And then in linear programming, this is the structure niya. We have to minimize Z is equal to the summation of C sub CX. Ayan, ito lang naman yung 1 times 4 plus yun lang naman yung ibig sabihin nun. And then subject to yung summation nito must be 1. Summation nito must be 1. Okay? And 0 or 1 lamang yung nagiging value nito ng mga cell natin
Hindi pwedeng lumabas yung -1, hindi pwedeng lumabas ang 3, 4, 1 or blank or 1 or 0 lamang po yung magiging values ng mga cell natin. Okay. We are using Hungarian method in solving assignment model. Kumbaga, para siyang inversion ng simplex model. Whereas we are looking to make opportunity cost table or a new table or a new matrix, whereas yung mga values doon ay opportunity costs. We are following this step. First one, develop the table. Kung hindi po equal yung number of rows sa number of column, mag-i-introduce ulit tayo ng dummy. And 0 po yung mga cost ng dummy na yun. Okay? Step 2, gagawin natin yung opportunity cost. Basahin na lang po natin or mas maganda kung gawin na lang natin. Okay. So let's say for example, meron tayong table na ganito. So step 1, create a table. We created a table. Okay? We have job 1, 2, 3, 4, 5 and then we have 5 people na ayan. Okay? Or 5 employees. Malinaw na po yung ibig sabihin ng mga values na nasa loob ng table natin. Example is si Harry kayang matapos yung job 3 ng 2 hours. Si Mohan kayang matapos yung job 5 ng 4 hours and the likes. Okay? So, that is step 1. Number of rows, number of column equal ba? 5, 5. Check. Step 2. Opportunity cost table. Ilolocate daw natin yung smallest element in each row kada row daw po, and then isusubtract natin yung mga element na yun dun sa selected value na yun. So, start tayo dito sa row. Pinakamaliit po sa job 1 na row. Pinakamaliit na value. 5. Then, yung mga values na ito, lahat ng yan, ima-minus natin kay 5. Okay? So, we have here 5. We have here 0. Tama? We have here 8. We have here 10. We have here 11. Question. Similarly, gagawin natin siya sa other rows. So, ito po ay magiging 0 kasi pinakamababa ang 3. 0. We have 6. We have 30. We have 15. And then we have 10. We have 3. Then pinakamababa 2. So we have 8, 5, 0, 0, 0. Pinakamababa 7, 0, 4, 2, 0, 5. Pinakamababa 4. We have 3. We have 6. We have 5. We have 6. We have 0. And then we have -4. Ano po yun? 9? 8. Okay. Okay. After nyan, so natapos na natin yung row. Column naman po. Same thing ang gagawin natin. Hanapin natin yung smallest sa kada column and then ima-minus natin yung kada element na yun dun sa smallest. Okay, pinakamababa dito sa column ni Sujay, 0. Ibig sabihin, retain lang natin siya. Okay, kasi 5 minus 0, 0 minus 0, 8 minus 0, 0 minus 0, 3 minus 0. Pinakamababa, 0. So, retain ulit natin. Okay, then dito pinakamababa, 0. So, ibig sabihin 8 minus 0, 15 minus 0, 0 minus 0, 2 minus 0, 6 minus 0. Then pinakamababa, 10 minus 0, 10 minus 0, 0 minus 0, 0 minus 0, 0 minus 0. Pinakamababa, 0. So, 11 minus 0, 3 minus 0, 0 minus 0, 5 minus 0, 8 minus 0. Okay? So, meron na po tayong opportunity cost table. Ang tawag po dito, opportunity cost table. Okay? So, after nyan, sundin na lang natin yung step na i-instruct ko.
Ayan. Okay. So, ang gagawin natin, hahanapin natin most number of zeros. Okay? So, kumbaga, test for optimality na tayo. Or phase 2. Okay? So, ito yung phase 1, phase 2 na tayo. Isa-select natin yung most number of zeros. Or before yun, paano ba natin malalaman kung optimal na? Simple lang po. Number of columns must be equal sa number of rows equal sa number of lines. Tingnan natin anong ibig sabihin ko ng number of lines na yun. So we should expect 5 lines din po. Okay? Una po, isa-select natin yung may pinakamaraming zeros. Either row or column, and then we'll construct a line sa kanya. Dun sa column na yon or sa row na yon. Okay? So, start tayo dito. Pinakamaraming zero, saan po kaya? Isang beses din, tatlong beses, dalawang beses, isang beses. Column. Dalawa, isa, tatlo, isa. So, pinakamaraming zeros, it's either kay Mohan or kay Job 3. So, sino po ang gusto nating unahin lagyan ng guhit sa kanila? Okay. So, Job 3 na lang. Okay? So, ginawa ko, ginuhitan ko si Job 3. So, meron na tayong isang line. Okay, kailangan natin 5 lines para masabi natin na optimal siya. Okay, ngayon, bibilangin ulit natin. Alin na yung may pinakamaraming zero? Dito, isa. Dito, isa pa rin. Then dito, 1, 2, dalawa. Dito, isa. Column naman, dalawa. Isa, wala na. Wala nang zero kasi naguhitan na natin. Dito, ilan kay Mohan na lang yung zero? Dalawa na lang. Then kay Harry, wala na. So our goal here is to guhitan lahat ng may zero. Okay? So may pinakamaraming zero. Kanina po? Either kay Sujay or kay Mohan. Agree? Or kay Job 4. So ano po yung gustong unahin? Job 4. Okay, ginuhitan natin si Job 4 na may dalawang guhit din. So may dalawang zero. So may dalawa na tayong guhit. So ano na po ang pwede pa nating guhitan? Isa na lang, isa na lang, isa na lang. Tama? Tama po? Okay. So, ito yung difficulty eh. Kasi ginuhitan natin itong Job 4. And then, nag-result tuloy na ang sunod na ay 1, 1, 1, ano? Ngayon guys, ito, kailangan kasi makonsider na maisip nating mabuti kung ano po yung kailangan natin guhitan. Bakit po? So, pag ang ginuhitan ko po ay Sujay. Ayan. So, dalawa pa rin po yung kasunod kung may pinakamaraming zero. Tama? So, unlike kanina na isa na lang. Ano? Nakukuha? So, nakaka-influence kasi yun sa number of lines. Okay? So, kailangan, syempre, masunod natin. Ano kaya yung may, kasi yung pagguguhit natin, makaka-apekto siya sa final answer natin. Kasi masasabi natin optimal ka agad eh. Hindi pa naman siya optimal talaga. Okay? Nangyayari yun. So, kailangan nating iwasan na pag ganito na alam nating may dalawang zero na siya or may tatlo tayong options. So, kailangan natin isipin saan ba natin pwedeng guhitan. Okay, whereas dapat yung zero, ma-ensure natin na what do you call this? Na yung zero ay may matitirang may zero na madami. Okay, parang ganun. Okay? So, dito kay Mohan po ang ating maguguhitan. So, patatlo na. Okay? And then, kay Pawan or pwedeng kay Job 1. So, ano nangyari? 4 na lines lang po.
yung na-construct natin. Malinaw? Unlike yung kanina. So, kung 4 na lines, ibig sabihin hindi pa optimal. Tama? Yung kanina po, ang ginawa natin, job 4. Ginunita natin si job 4 para mawala yung kay Sujay, mawala yung isang kay Mohan. Nakuha? Naka-apekto siya dun sa ibang may zeros pa. Okay? So, as a result, may 2 lines na tayo. Sino pa yung pwedeng guhitan? Isa na lang. Ano, mula kanina na 3, na 3, 2 zeros. We have job 4, Sujay at Mohan. Ang nangyari, pag ginuhitan natin si job 4, tigigisa na lang. Okay? So, ayan, pag ang nangyari si Sujay, guguhitan ko. Si Pawan, guguhitan ko. Mohan, guguhitan ko. Anong result? 5 na kaagad yung lines niya. Malinaw? Which is iniiwasan natin yan. Ayaw kasi natin na pag naguhitan natin yung isa, maka-apekto na siya dun sa immediate na kasunod na may most number of zeros. Kaya po ang preference natin is iiwasan natin yung ibang matamaan, yung may ibang zeros. Okay, so ito, and then ito. Okay, after nyan, hindi pa optimal, ano? Okay, next step, na-construct na yung line, we'll do another table. So, we'll construct another table. Okay, so pag nag-construct tayo ng another table, ang mangyayari, ganito po yung rule. Pag siya ay tinamaan ng line, okay, pag may line siya, retain. Pag siya po ay intersection, or sorry, may previous step pa dito. Okay, sorry, i-remove ko muna to. Na-construct na natin yung line. Hahanapin natin. Select smallest value from unmarked or uncrossed cell. Okay. So ano po yung mga hindi or walang guhit na cells? 8, 15, 2, 6, 11, 3, 5, 8. Tama? Okay. Ano po ang pinakamababa sa kanila? 2. Okay. After nyan, okay, yung magko-construct na tayo ng another table, whereas yung mga tinamaan ng line, retain. Yung mga unmarked or unlined cells, ileless natin yung smallest. And then yung mga intersection or yung tinamaan ng 2 guhit is ipa-plus natin yung smallest. Okay. So, na-create na tayo ng table. And then, yung daw pong natamaan ng line, i-retain natin yung value. So, si 5, retain yung value. This is si retain. Intersection, si 8. So, magiging siyang 10. And then, magiging 0, magiging 5. Nakuha? Okay. And then, dito naman po sa sunod, retain, 7, 4, 5. Then, dito, 8, ima-minus natin yung 2. We have 6, 13, retain, 0, 4. Tama? And then, 10, 10, 2, 0, 0. And then, we have 9, 1, 0, 3. And then, 6. Question? Wala po. So, babalik ulit tayo dito. Optimal. Test natin yung optimality. So, may pinakamaraming 0. 2, 1, 2, 2, 1. 1, 1, 2, 2, 1. Or 3. So, may pinakamarami is yung 3. Tama? So, si job 4. Gagamitan natin si job 4.
Ayun, sino pa? So, naguhitan natin yung tatlo. So, next naman po, dalawa. So, isa na lang to, isa na lang to, isa na lang, isa na lang, isa na lang. Isa, isa, ayun, may dalawa pang natira. So, guhitan din natin sila. Okay? And then, next, alin pa? So, nagawa natin yung dalawa, then isa. Isang zero. Ayan. So, tigigisa lang sila. Pwedeng ganito. Ayan. So, 1, 2, 3, 4, 5. 5 lines na po. Ibig sabihin, na-achieve na natin yung optimality. So, this time, it's time to assign, to make assignment. So, yung mga assignment natin, titingnan natin yung zeros. So, sa job 1, sino po ang may zero? Si Pawan. Ibig sabihin, si job 1 ay i-assign natin kay Pawan na ang time ni Pawan para matapos yung job 1 ay 5 hours. Nakuha. Next, job 2. Sino po yung may zero? Ito, si Sujay. Ibig sabihin, si job 2 ay gagawin ni Sujay na may time na 3 hours. Ayun po yung 3 hours. Next, job 3. Job 3 natin, pwedeng si Prasad or pwedeng si Hari. Tama? So, skip muna natin. Si job 4, sino po kaya ang kay job 4? Si job 4, pwedeng gawin ni Prasad, pwedeng gawin ni Mohan. So, dalawa. Skip muna uli natin. Si job 5, solo. So, automatic, si job 5 ay kay Mohan. So, gaano kadami po? Gaano kabilis? Job 5, Mohan, 4 hours. Okay, next. Job 2, job 3. Balikan natin sa job 3. Job 3, either Prasad or Hari pa rin. Tama? Si job 4, hindi na pwede kay Mohan. Ibig sabihin, kay Prasad. Okay? And then lastly, ayun, kay Hari. Sorry, ilagay muna natin si job 4 kay Prasad, 9 hours. And then si job 3 ay i-assign natin kay Hari na may 2 hours. So all in all, yung total hours, minimum total hours ay equal sa 18, 23 hours. Okay? Question. Ngayon, yung kanina natin ginawa. Question po dito. Wala pa. So, itry natin yung kanina natin ginawa. Ano? Yung ginuhitan kaagad natin si job 4. Okay? Tingnan natin kung anong epekto niya. So, erase ko muna to. Erase ko rin to. Okay. Okay, so fill up muna natin. So, retain. Sorry. Retain to ano? We have 5, 0, 8, 0, 3, 0, 6, 5, 4, 5, 8, 15, 0. Ano po to? 6. Okay. So, yung kanina, ginahita natin una. May pinakamaraming 0, Mohan. Tama? Next natin si job 3. Tama po? Or sorry. Paano ba yung ginawa na? Job 3 yung inuna natin. Okay. So, job 3, inuna natin. And then, kung napansin nyo, okay, may dalawa dito. By not kita natin. And then, si Sujay, ayan, parang optimal na, di ba? Kasi may 5 lines. Wala na naman eh. Okay, so ano pong result dito? Si job 1, tingnan natin kung anong epekto. Si job 1, gagawin ni Pawan. Tama? So, the same. Okay, si job 2, gagawin ni Sujay. Tama? Okay. Si job
3, either kay Plasad or kay Mohan or kay Hari. Tama? Si job 4 kay Mohan. Ano? So, ano bago? Job 4 kay Mohan. So, i-retain natin. So, job 4 kay Mohan, 4 hours. So, may 3 hours doon. Okay. So far, tama. Ano? Then, ano napansin nyo kay job 5? Wala nang ma-assignan. Kasi bawal nga mag-ulit yung kay Mohan. So, that is why it is very critical kung paano kayo maglagay ng line. Wala namang specific way. Wala, ang goal lang natin dapat sa pagla-line ay uunahin natin yung may pinakamaraming zero. Posible magkamali. Kasi nga, ayun o, dalawa. Diba? Dalawa. May dalawa rin. Pero, ayun, so, kung tingin nyo, optimal na siya. Pero may guhit, may hindi natin ma-solve yung job 5 or may isang blanco. Ibig sabihin, something is wrong dun sa paglalagay nyo ng guhit. Okay? So that is why uulitin natin kung ganun. Nakuha po yung importance ng pag-ensure na tama yung pagguguhit. Wala naman talagang instruction kung paano siya gawin. Ang pinaka step lang talaga is lagyan ng line yung may pinakamaraming zero. Unahin yung may pinakamaraming zero. Okay? Nakuha pa? Okay. Question. So, hindi tayo makakapag-proceed dito kasi nga mali yung pag-wait natin. So, that means ulitin natin to. And then, ayun, makakapag-solve ulit tayo ng isa pa. Makakapag-try ng pagguguhit ng isang alternative way pa. Okay? So, ginuhitan natin si pinakamarami, pwede kay Mohan. Okay? Ngayon, alin pa yung pwede? Isa, dalawa, isa. Okay. So, dalawa. Job 3. So, again, ito naman yung ibang way ng pag-guhit. Inuna natin kanina sa job 3. Okay. So, si Mohan, then, ayun, still 4 na line yung makukuha natin. Diba? Wala nang zero na natitira. Okay, then mag-optimize ulit tayo. So, check natin. Smallest, pinakamababa sa mga unfilled. Parang ito rin yung kanina. So, baguhin natin ng konti. Gawin natin papaganito. Gawin natin papaganon. Di ba? Pwede yan. Tama? Okay. Again, papakita lang natin yung mga alternatives kung paano. Kasi mababago nga yung table, depende sa kung paano kayo maglagay ng line. Okay? So we have 5, we have 0, we have 8. Sorry, ayun may isang 0 pa pala dun. Na-miss natin. Sorry, may mali tayo sa pagguguhit. Nag-1-1 agad tayo may dalawa pala. Okay. So, ayan, yan. Tapos ito, para maiba naman. Tama? Okay. Erase natin ito. Still 4 pa rin. And then lahat ng 0, may guhit naman. Okay. So, we have 5, 0, 8, 0, 3. Sorry, 8 ay magiging siyang 3. Yung pinaka mababa. Sorry. May 2 pala dun. Ayan, may 2. Ibig sabihin, sorry, hindi makita eraser. Okay, so ito ay magiging 10, 0, 3. Intersection din po. Naging 7 na to. Tama, intersection. Hindi kasi maayos yung pagguguhit ko dun. Okay. Then we have 0,
6 ay walang guhit, ano? So, we have 4. Then, retain 5, magiging 2, retain 3. Tama? 8 may guhit, 15 minus 2, we have 13, 0, 0, 4. 10, so plus 2, 12, retain yung 10, 0 plus 2, 0, 0. Then retain yung 11, 3 minus 2, 1, retain si 0, 3, and then 6. And then maguguhit ulit tayo. Maraming 0. Isa, isa, dalawa, tatlo. Okay, unahin natin panahin. Ito na ako ng tatlo. Next, pinakamaraming 0. Pero dalawa. Tama? Okay, dalawa. Next, meron pa? Wala na. Ito na lang at tigigisa na lang. Yan, kahit vertical, horizontal, wala namang problema. 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 lines. And then, yung allocation natin, it should exactly be this one. So, kay pa 1, automatic. Dito po, automatic kay Sujay. Sa patatlo natin, either Prasad or Hari. Paapat natin, either Prasad or Mohan. Palima natin, solo. Ibig sabihin, dito siya. Ibig sabihin, dito siya. The same po. Okay? Question. Okay. So, pag ginawa naman siya sa Excel, sa solver, para lang din transportation. Kaso, yung demand and supply natin, magiging 1. 1 yung value. Try ko dito. Close ko muna to. Okay. Format ko muna para mabilis. Okay. Okay. Job 1. 5. And then Sujay. Pawan. Prasad. Mohan. And Hari. Okay. And then lalagyan ko lang siya ng order. So we have 10, 3, 10, 7, 7, 5, 9, 7, oops, 5, 9, 7, 11, 9. We have 13, 18, 2, 9, 10. We have 15, 13, 2, 7, 4. We have 16, 2, 12, 12, 16. Ayan, 6, 2, 12, 12. Okay, good. Okay, after nyo, same lang din. Ika-copy ko lang sila. Tapos dito ko ilalagay yung aking, ayan. And then equals sum, kagaya din ng transportation. Equals sum, highlight. Okay, and then bigyan muna natin equal sign. Ito, pwede namang wala na yung equal sign na yun kasi alam niyo na naman yung ilalagay, which is 1 po. Okay? Okay, and then nakalagay dito, mean hours, left align ko, equal sum product. Ito, comma, ito. Then data, solver. Yan, minimize, changing variables. Add natin, ito ay equal. Dapat dito sa 1, add natin. Ito ay pwede nating ilagay 1 na lang. Then add. Lahat ng ito should be greater than or equal to 0. Okay? Then okay. Then simplex solve. Nasaan po yung mga 1? Ayan. Question. Okay? So alternative din po. Question po dito.
So, alternative din po para insured tayo. Instead na greater than or equal to 0, ito, change natin. Yan po, lahat ng value nito greater than or equal to 0. Pwede po natin ilagay binary. Pag sinabing binary, it's either 0 or 1 ang magiging value nito, which is in accordance dun sa ating na-discuss. Ito po, yun yung ibig sabihin. It's either 0 or 1. Okay? Or binary nga po. And then, okay. Same lang din naman po siya ng result. Ano? Question? Question? The same po, 23, 5, 53497. Wala? Okay, good. So, another sample. Ito. So, let's say for example, may isang machine tooling company. They have 4 sub-assembly na may 4 contractors. Ngayon, kada isa, parang bidding. Sino sa mga contractors natin yung gagawa ng mga sub-assembly na to? Given ito yung mga cost. Ito yung cost sa paggawa ni contractor A sa sub-assembly 1, sub-assembly 2, 3, and 4, and so on and so forth. Okay? So our goal here as a company is to minimize the total cost. I-assign daw po natin yung different sub-ASI sa mga contractors that will minimize the total cost. Okay? So, walang demand supply, ibig sabihin assignment nga lang po talaga ito. And I think meron na tayo ditong isa. Ito. Okay? Okay. Ngayon, square matrix ba siya? Or 4? Walang problema? Okay? So, what we can do is, pwede tayong A, B, C, D, and then we have 1, we have 2, 3, 4. Guguhitan ko na lang. Mabilis lang naman to eh. Okay, pinakamababa dito, 13. So, magiging siyang, so once again, mean cost. We have 2, we have 0, 1. Makorek ako ano kung mali. 4. And then 11 pinakamababa, 0, 1, 4, 2. 10 ang pinakamababa, 8, 2, 0, 1. 14 pinakamababa. We have 1, 3. Makorek ako ha. 0, 2. Next. So, construct naman tayo ng another table. We have A, B, C, D ulit dito. Pababa naman. 1, 2, 3, 4. Pinakamababa. 2, 0, 8, 1. Retain. Pinakamababa. 0, 0, 1, 2, 3. Pinakamababa. 0, 1, 4, 0, 0. Pinakamababa is 1. So we have 3, 1, 0, 1. Then, guwihitan natin yung may pinakamaraming 0, which is, ayun po, pinakamababa ito. Pwede yung C. And then, ayan. Okay. Lahat ng may 0, okay na. Nakuha? Tama ba? So, wala na tayong hahanapin pa kasi optimal na. We'll just do an assignment. So, automatic ito, i-assign ko dito. Ito, i-assign ko dun. Ito, skip mo muna. Yung 4, assign ko dun. Then 5, assign ko dun. Then total. So sub-ASI 1, i-assign ko kay B. Magkano ang cost? 13K. Then sub-ASI 2, i-assign ko kay A. Magkano ang cost? 11K. Then sub-ASI 3, i-assign ko kay D. Magkano ang cost? 11K. Sub-ASI 4, i-assign ko kay C. Magkano ang cost? 14K. Total cost? 3, 4, 5. 5 plus 4, 9. 49K. Tama? Yes. And then, ito nga po, na-solve na namin earlier or ng mga nakaraang sessions namin. So, we have 49. Same allocation. Okay? Good? Okay. So,
let's try naman po to maximize our profit. So let's say, for example, this is a profit table and our goal is to maximize the profit. Okay? What you have to do, square matrix ba? We have 5 and 4. So hindi po. Tama? Okay. So maya-maya tayo maglagay ng dami. Gagawa muna tayo. So parang kagaya ng ginawa niyo last time sa transportation, i-convert naman natin siya sa minimize. Sabihin natin minimize opportunity cost. Okay? So, paano daw po natin gagawing minimize? Change natin yung mga values na to. Ano? By picking yung maximum. Ano po maximum dito? 21. After nyan, magkikreate tayo ng table para sa kanya. Okay? So, C1, 9 minus 20 or 21 minus 9. 12. Okay, then sunod, we have 14, 12, 11, 11. Malinaw? Then dito naman sa sunod, we have 7. Ano to? 4. Tama? We have 3. And then we have 9. And then we have 6. Nakuha? Okay, then dito naman po tayo, 19. We have 2. We have 1. We have 0. We have 3. We have 0. Nakuha? And then R4 natin is we have 6. We have 2. We have 3. We have 2. Then we have 5. Okay? So, meron na tayong opportunity cost table. And then, i-check natin, balance ba? 5 rows, 4 columns. Ibig sabihin, magdadagdag tayo ng dami. Whereas, yung dami natin, lalagyan natin siya ng value ng 0. Okay? Kasi, hindi po pwedeng dito sa simula kasi may makaka-influence siya. Hindi naman ito yung ating gagamiting table pag nag-compute tayo, di ba? Kundi ito naman. So, dito natin ilalagay yung dami dun sa revised table. Okay? Okay. So, after nyan, mag-solve na tayo ulit. So, ikakopy ko to. Ayan. So, lowest, 0. Ibig sabihin, retain. 12, 7, 2, 6, 0. Nakuha? 4, 1, 2, 0. Then 12, 3, 0, 3, 0. 11, 9, 3, 2, 0. 16, or sorry, 11, 6, 0, 5, 0. Ayusin ko lang yung 6. 6, 0. And then column naman tayo. So sa column, pinakamababa is 11 dito. So we have 1, 3, 1, 0, 0. Pinakamababa 3. So we have 4. Ano to? 1, 0, 6, 3. Tama? Okay. And then dito retain kasi 0, 2, 1, 0, 3, 0. Then dito to ang lowest. So we have 4, 0, 1, 0, 3. Then dito 0, 0, 0, 0, 0. Next, pinakamadaming 0. Automatic ito dami. 5 agad eh. Ano? After nyan, sino po yung may pinamarami pa? Ito, 2, 1, 1. Or 2, 1, 2, 2. Dito naman, wala na. 1, 2, 1, 2, 2. So, 2 ang may pinakamaraming 0. Alin po yung gusto natin guhitan? Ito, R1. Walang problema. Trial and error to eh. Kung hindi tayo mag-come up sa optimal, okay, something is wrong sa pagguguhit natin. So, we have to go back. Okay? Then, ito, may 2 pa. So, C3.
And then ayun, R4. And then R3. Lahat ba ng may 0, naguhitan natin? Good. Ibig sabihin, optimal na. Ngayon, check nga natin kung optimal. So, C1, automatic ay dami. C2, R4 na lang. Then, C3, R2 na lang. Then, C4, kanina po pwede sa C4? Dito, kay R1. Kasi nagamit na natin yung R4. And then, lastly, C5. Ito. Okay? Now, ano po yung alloc assignment natin? Assignment natin ay si C1 kay dummy. And then si C2 ay kay R4. Then si C3 ay kukuha ng supply kay R2. Si C4 kukuha siya ng kay R1. Si C5 kukuha siya kay R3. Okay, so we have 0. Kasi wala naman doon. Then C2. C2 to R4. C2 to R4, 19. Sabihin natin 19 pesos. C3 to R2, 18 pesos. Okay? Then C4 to R1, C4 to R1, 10 pesos. Okay? And then C5 to R3, 21 pesos. So, ang total natin profit, ano po? We have 68 pesos. Now, let's check it in Excel if 68 ba rin yung magiging result. So again, I'll be using this one, ano? Okay. Ngayon, ayan siya. Gamitin natin to. Okay. C1. Okay, and then R1, R3, R4, and then lagay natin dami. Again guys, ito lalagyan ko siya ng 0. Yung dami. Ano? Kasi wala naman binigay na value. Ano? Pero pag nga po tayo nagsosolve, dapat muna mag-create tayo ng table na to bago natin lagyan siya ng dami. Okay? Now, kumbaga, opportunity cost table before the dami. Okay? Pag nilagay kasi natin yung 0 dito, posible may epekto sa ating computations dito. Posible po. Okay? Pero pwede naman. Pwede naman din po yung gawin. Okay. So, we have 9, 7, 9, 10, 10. We have 14, 17, 18, 12, 15, 19, 20, 21, 18, 21, 15, 19, 18, 19, 16. Okay? And then ito. Okay, C3, R2, 18. Okay, good catch. Okay. Mamaya tingnan natin ano kung pag tinanggal natin si dami, anong epekto. Okay. So ito, lalagay ko dyan. Ito, ilagay ko dito. Si dami, ilagay ko dun. Double check natin yung formula. Max profit. Tama? So, data, solver, reset all muna ako. Select, max, changing variables, add natin. Lahat ng value na to should be equal to 1, add. Lahat ng value na to should be equal to 1, add. Lahat ng value na to should be either 1 or 0, pwedeng greater than or equal to 0. Pwede rin naman pong binary. Okay? Add, then solve. Okay, so anong assignment? 68 po ang result. So, posible guys na
magkaiba tayo ng maging assignment, posible po, pero will come up with the same optimum solution. Na-reach pa rin natin yung goal. Okay? Question. Sorry. Tanggalin po natin si dami dito. Ano? Ibig sabihin, wala akong isasama na dami dito. Change ko yung formula. Tingnan natin kung anong mangyayari. Oh. Then, sorry, i-remove ko muna siya. Okay. Okay, then profit. Tingnan lang natin. Then, ni-remove ko si dami. I-remove ko rin dun sa kabila. Then, data, solver, reset all. Okay. Value, max, changing variable. Okay. Add lahat ng ito equal kay 1. Add lahat ng ito ay equal kay 1. Add lahat ng ito should be binary, either 1 or 0. Then, okay. Tingnan natin kung may magka-come up siya sa result. Ayun o. Not feasible solution is found. Nakuha? Kasi 5 po ang ine-expect niya. Okay? Ito, kung mapapansin nyo, hindi siya nag-equal sa 1. Lahat. Okay? So, may error. So, kailangan kumpletuhin pa rin natin. Maglagay tayong dami dito. Question. Okay. Yung iba po, other questions? Clarification? Before we move sa second agenda natin? Okay, seems wala pong question. So, for the second agenda po, again, papasadahan lang natin yung thesis nyo. Ano? So, main BP thesis siya na may i-treat kasi hindi naman siya kompletong thesis paper. Pero yun nga po, magagamit siya sa ating or sa inyong future thesis. Ano, para siya magiging baseline or foundation. Okay, so ito po yung mga parts niya. We have chapter 1, the background of the studies, objective, scope, and then definition of terms. So sa ating pong introduction or sa ating background of the study, para po siyang inverted or yung concept niya ay parang inverted triangle. Nagsisimula ka sa malawak hanggang sa ma-detail, maging finer hanggang sa makarating sa inyong thesis or sa gusto nyong ma-solve, okay, sa subject of the study nyo. And then objective, just direct to the point. Ano ba yung parang objective function? Ano, to maximize profit, blah, 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 of the company, ganyan, ganyan. Then scope and limitation naman po, 2 paragraphs. 1 for the scope hanggang ano po yung coverage ng inyong study. Okay, ano-ano yung mga tao na magiging part sa study nyo. Sino-sino sila. And then limitation, ano yung mga na-encounter yung limitations, and then ano yung mga sa inyo as researchers, ano yung mga restrictions or ano yung mga hindi nyo sinama. Okay? Okay, and then significance is just optional. Hindi pa naman natin goal yung significance kasi parang pangklase lang yung significance. Definition of terms naman po. So for definition of terms, you may check yung mga thesis na ito po. So, tingnan lang ulit natin. So, background of the study, ganito lang po yung background of the study. Ito po actually, buong iyan, yun yung background of the study. Okay? Then, wala na po to, wala nang theoretical, wala ring hypothesis, wala ring significance. So, ito po yung itsura ng kanyang definition of terms. Okay? So, lexical and then lexical or theoretical and then operational po yung second part. Sa lexical, so that comes from yung mga researches or mga documents. Okay? Documents online. And then, pag operational, paano siya ginamit sa inyong thesis? So, that's the second part. Okay? So, yan, nakikita naman dito yung format.
So ito po. Ito, lexical. And then on that study, how did you make use of that term? Anong ibig niya sabihin dun sa term na yan dun sa study niyo? Kasi pwede kayong magawa-gawaan ng pangalan dito sa thesis. And then just ensure na i-define nyo siya. Okay? Halimbawa, hindi nyo talaga maisip winning percentage. So, ayan, winning percentage mula sa mga dictionary, encyclo, ano pong ibig sabihin yan. And then, kayo as researchers, paano nyo ginamit yung term na winning percentage sa study nyo? Okay? So, ganun po yung format ng definition of terms. Ganito po. And then, naka-alphabetical po siya. Okay. Next part. Question po about the first part. Sa one. Okay. Again, hilaw na thesis to ha. Hindi naman natin kailangang pulidong-pulido. Next time na lang yon. Then, review related literature and studies. Alam niyo naman to, no? Hindi, pero ang goal natin dito is parang magkaroon ng basehan yung thesis nyo. Okay? Basehan. Pwede natin kasing pagtugmain yung mga existing thesis, paglalabanin natin. And then, ayan, yung findings ng isang thesis, i-compare natin din sa findings ng other thesis, anong similarities nila, ano yung differences, ano yung worth highlighting sa kanila. Okay? And then, sa pagsusulat po ng related literature and studies, as much as possible, naka-paraphrase po tayo, hindi lang basta copy and paste. At least, may mari-reword natin, mari-restructure. And then, kailangan po may flow. Kasi it's like you're telling a story dito po sa review of related literature and studies. May flow yung inyong mga sentences, yung inyong mga paragraphs. Okay? Next, for the methodology po, we'll be using this format na. Ito po. Tingnan nyo po, napakita na ko naman po sa inyo last time yung format niya. Again, mapangit po ang itsura pero ganun talaga yung methodology. Ito po yung methodology niya. Parang nag-discuss lang siya ano yung transportation model. Nakuha? Yan na po yung methodology. And then, para magmukhang technical, may mga ganyan na hindi naman natin kailangan, di ba? Or naiintindihan naman natin kung ano ibig sabihin yan by use. And then, yan, mga representations, diniscuss na lang. Okay? And then, for chapter 4, yes po, for chapter 4 naman po, ayun lang, data collected and then analysis of data, we may make use of this one as well. Data collected, ano-ano po yung mga data na kinolect nyo, saan galing, and then yun, discussion of your formulation, yung mga pinagsasolve nyo na, yung result ng solver, pwedeng i-paste, yung graphical na mga feasible region, pwede rin po nating ilagay dito. Okay? Para ka lang nagdi-discuss, para mo pinapresent yung inyong study. And then, syempre, yung findings nyo or yung resulta. Okay? And then, last part is conclusion and recommendation. So, anong findings nyo? Okay? Ito po ang gagamitin natin. And then, ano yung recommendations nyo? Syempre, yung recommendations nyo ay based dun sa solution ninyo. Diba? You like to, for example, may goal kang to maximize profit. So, ano yung recommendation nyo based dun sa naging computations nyo? Okay? Question po. And of course, yun nga, mga references. Just list down. Wala akong, hindi ko naman hihigpitan muna yung formatting dito. Sila na ang bahala sa undergrad. Okay, kumbaga ito ay parang startup kit nyo lang sa inyong pagtitesis. Okay, so with regards sa topic, kahit na ano, kahit anong topic, walang problema. Hindi tayo maglilimit dun sa topic. But, yung mga models na gagamitin nyo should be linear programming, transpo, assignment model, and then kailangan may results sa Excel, may results sa solver, or
nasosolve sa solver. Okay? Questions? Yes. Yep. Actually, yun. Yeah, pwede yun sa assignment problem. Actually, ginawa namin yan nung sa ibang section. Hindi lang namin mahanap what's the right term para doon. For example, ito. Actually, maraming pwede eh. Like for example, ito yung mga players and then ito yung desired. Actually, pwede kayo mag-simulate ng marami eh. Maraming combination. Tank, pwedeng hero, specific hero. Ayun. And then magkakaroon kayo ng assignment. Di ba? Pwede yun. Kaso, ang aming naging problema dito is yung paano namin tatawagin yung maximization function. Di ba? Kasi parang pinag-add namin, add percentage. So, pag winning percentage, maximize winning percentage, lumampas siya ng 100%, which is hindi pwede. Pero yun nga, din pumapasok guys yung definition of terms. Papaano nyo, pwede kasi mag-define kayo eh. Pwede kayong gumawa ng sarili nyong tawag sa kanya. Okay? Then ilalagay nyo lang sa definition. Okay? Yes. Walang problema. Pwede nga rin po eh, lahat ng hero. Ilalagay nyo lahat ng hero. And then, lahat ng taong kakilala nyo. Pero dapat square matrix. Or, pwede, wala namang problema, may dummy. Di ba? May dummy. Tapos, assignment model. Di ba? Pwede yun. Ito naman yung ginawa namin dito. Mage, MM tank, mage, fighter, assassin. Then, pwede yung isa pa para maraming studies. What if ang combination naman natin ay MM, 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 fighter, fighter? Or pwede all mage, all tank. Di ba? Pwede yun. Okay? Okay, questions pa po? Size ng sample? Wala. Kayo ang bahala. Walang problema dyan. Again, baby thesis naman to. Hindi naman talaga formally thesis. Para lang makita natin yung application. At saka ayoko po mag-exam ng computation eh. Sa ganitong setup. Okay, so kaya po project na lang yung gawin natin as final exam. And then with regards po sa pag-schedule nyo, kayo po ang bahala sa schedule kung kailan nyo po magdi-defense. Okay? Kagaya po nung sa stat natin dati, kayo yung mag-chat na lang sa akin. Okay? So again, kung matapos ka agad, then better. Diba? Madali lang naman to. Hindi naman to sobrang hirap na ayan, yung kailangan talagang may format tayo sa thesis. Siguro yung format natin ay yung ganito, 1.5 or 1.2511 and then ayan, may ganito. Ito kasi medyo komplikado. Ayan. Pero yun nga, hindi natin papakomplikahin yung ating thesis ngayon. Okay. Questions po? Other questions? Yes. Yung kagaya dati yung setup, yung kung sino available. Okay. Pero syempre, lahat tutulong dapat. Then yung groupings naman, alam niyo na naman yung groupings Okay, good po. Yung iba po, other questions? Wala na po. So, ayan. So, I think that's all po for today.